Bakit nakipaglaban si Jacob sa Diyos? Ngayong araw ikukwento ko sa iyo ang istorya ng isang tao na literal na nakipagbuno sa Diyos at nabuhay upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Oo, tama ang narinig mo. Si Jacob, ang patriarka ng Israel, ay nakaranas ng mga supernatural na pangitain, isang hagdan na nag-uugnay sa langit at lupa, at maging isang pisikal na pakikipaglaban sa Diyos mismo. Ngunit narito ang lihim. Hindi lang ito isang sinaunang kwento. Isa itong makapangyarihang revelasyon kung paano binabago ng Diyos ang buhay ng mga tao, maging sa kasalukuyang panahon. At matutuklasan mo kung paano ang isang mandaraya ay naging ama ng isang buong bansa at kung paano ito may kaugnayan sa iyo. Sigurado akong ang katapusan ng kwentong ito ay magpapamangha sa iyo, kaya manatili ka dahil ito ay isang paglalakbay na hindi mo dapat palampasin. Nagsimula ang kwento ni Jacob bago pa man siya isilang na may kasamang misteryo at banal na pangako. Sa Genesis mababasa natin na ang kanyang ina na si Rebecca, asawa ni Isaac, ay nagkaroon ng mahirap na pagbubuntis. Ang kambal sa kanyang sinapupunan ay tila laging nag-aaway, kaya lumapit siya sa Diyos upang humingi ng kasagutan. Matapos noon tumanggap siya ng isang propesya na hindi lamang babago sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa kinabukasan ng mga bansa. Sa aklat ng Henesis, ika-25 kabanata, ika-23 berso, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan at 2 bayan ang maghihiwalay mula sa iyong sinapupunan. Ang isa'y magiging mas malakas kaysa sa isa at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang buhay ni Jacob ay puno ng hindi inaasahang pangyayari at isang dakilang layunin. Sa kanyang kapanganakan, isang simbolikong eksena ang naganap na nagpapakita ng kanyang determinadong pag-uugali. Lumabas si Jacob na mahigpit na nakakapit sa sakong ng kanyang kakambal na si Esau, na tila ipinapakita na mula pa sa sinapupunan, siya ay nagsisikap na makamit ang isang posisyon. Ang tila simpleng kilos na ito ay naging simbolo ng kanyang walang sawang paghahangad ng pagpapala at pagkilala sa buong buhay niya. Mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, inihahanda na siya ng Diyos para sa isang natatanging misyon, ang maging patriarka ng isang banal na lahi na magpapanganak ng 12 tribo ng Israel. Ang dramatikong simula ng kanyang buhay ay nagpapakita na bago pa man natin maunawaan ang mga plano ng Diyos, hawak na niya ang bawat detalye upang matupad ang kanyang mga pangako. Isang mahalagang pangyayari ang bumago sa buhay ni Jacob, isang insidenteng puno ng simbolismo at espiritual na kahulugan. Sa Genesis, mababasa natin si Jacob na nakikipagsabwatan sa kanyang ina na si Rebecca upang kunin ang basbas ng kanyang ama na si Isaac, na para sana kay Esau. Alam ni Rebecca ang pangako ng Diyos na ang nakababata ay magtatagumpay sa nakatatanda. Dahil dito, hinimok niya si Jacob na linlangin ang kanyang ama. Nagbalat kayo si Jacob bilang si Esau, suot ang damit ng kanyang kapatid at tinakpan ang kanyang mga braso ng balat ng hayop upang magmukhang mabalahibo gaya ng kanyang kuya. Nang hindi namamalayan ni Isaac ang panlilinlang, ibinigay niya ang kanyang pagpapala kay Jacob. Ngunit ang basbas na ito ay hindi lamang simpleng pahayag. Ito ay isang makapangyarihang propesya na nagbigay kay Jacob ng otoridad at kasaganaan. Sa ika-27 kabanata, ika-29 na berso, ang mga bayan ay mangaglingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mangagsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may kapalit itong malaking halaga. Nang malaman ni Esau ang nangyari, nag-alab ang kanyang galit. Nangako siya, "Kapag namatay na ang ating ama, papatayin ko si Jacob." Dahil dito, napilitan si Jacob na tumakas patungong Haran kung saan naninirahan ang kanyang tiyuhin na si Laban.
Mula rito, nagsimula ang isang paglalakbay na puno ng supernatural na karanasan, hamon at espiritual na pagbabago. Habang tumatakas si Jacob, nag-iisa siya sa ilang, dala ang takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa kanyang pinakamahinang sandali, pinili ng Diyos na ihayag sa kanya ang isang kahanga-hangang pangitain. Sa Genesis mababasa na habang natutulog si Jacob gamit ang isang bato bilang unan, na naginip siya ng isang hagdan na umaabot mula lupa hanggang langit, kung saan ang mga anghel ng Diyos ay umaakyat at bumababa rito. At naroon sa tuktok ang Panginoon na nangako sa kanya, "Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng angkan sa daigdig." Nagising si Jacob na punong-puno ng takot at pagkamangha, at sinabi niya, at siya'y natakot, at kaniyang sinabi, "Kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit." Bilang tugon, itinayo niya ang batong kanyang hinigaan bilang haliging pananda, at tinawag ang lugar na Bethel, na nangangahulugang bahay ng Diyos. Dito, nangako si Jacob na susundin at pararangalan ng Diyos kung matutupad ang kanyang mga pangako. Makalipas ang maraming taon, habang pauwi na si Jacob upang muling harapin si Esau, nakaranas siya ng isa pang di maipaliwanag na karanasan. Sa Genesis, isang misteryosong lalaki ang lumitaw at nakipagbuno sa kanya magdamag. Ngunit ang labanang ito ay hindi lamang pisikal, ito ay isang espiritual na pakikibaka na sumasalamin sa kanyang pangangailangan na magpasakop sa Diyos. Sa gitna ng laban, hinipo ng lalaki ang balakang ni Jacob at ito ay nalinsad. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi siya bumitaw, sa halip ay sinabi niya, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan." Sa sandaling iyon, binigyan siya ng bagong pangalan. Hindi na Jacob ang itatawag sa iyo, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nagtagumpay laban sa Diyos at sa tao. Ang pangalang Israel ay nangangahulugang siya na nakipagbuno sa Diyos, isang patunay ng kanyang espiritual na pagbabago. Mula sa isang mandaraya, si Jacob ay naging patriarka ng 12 tribo ng Israel. Ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang paalala na binabago ng Diyos ang ating buhay sa pamamagitan ng mga pagsubok at espiritual na pakikibaka. Gaya ng hagdan sa Bethel, si Kristo ang ating tulay patungo sa Diyos. At gaya ng bagong pangalang ibinigay kay Jacob, binibigyan din tayo ng Diyos ng bagong pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak. Ang kwento ni Jacob ay hindi lamang isang sinaunang alamat. Ito ay isang paanyaya sa pagbabago at pananampalataya. Kaya, handa ka bang makipagbuno sa Diyos at magpatuloy sa iyong espiritual na paglalakbay? Sa bawat laban sa buhay, may espiritual na layunin. Ang laban ni Jacob sa Diyos ay hindi tungkol sa pagkapanalo sa pisikal, kundi tungkol sa pagpapakumbaba at pagtanggap sa pagbabago. Minsan, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa matitinding pagsubok upang hubugin ang ating pananampalataya at karakter. Ang tunay na pagpapala ay hindi material na bagay, kundi isang bagong pagkatao. Marami ang naghahangad ng kayamanan, tagumpay at kasikatan, ngunit ang pinakamalaking pagpapala ay isang bagong pagkakakilanlan sa Diyos. Si Jacob ay hindi lang pinagpala ng yaman, binigyan siya ng bagong pangalan at isang bagong layunin sa buhay. Kaya, anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, lumaban, kumapit sa Diyos, at hayaan siyang baguhin ka, dahil ang kanyang pagpapala ay hindi lang para kay Jacob kundi para rin sa iyo.